Bata pa lang ako, gusto ko nang malibot ang buong Pilipinas. Kaya sinimulan ko ang aking North Loop, Tinggalan, Baguio, Sagada, Bontoc, Panawi, Apari, Pagudpud, and Vigan City. Unang destinasyon ko nga dito ay ang Dinggalan, Aurora. Mula sa Lipa, biniyahe ko nga kalahating oras papunta lang Dinggalan, Aurora. Halos alauna ng madaling araw ako dumating dito sa area na to. At dito na rin ako nagpark at nang makatulog ng kaunting oras para may lakas para sa bukas. Nang pinuntahan ko ang kanilang mountain view kung saan makikita mong napakaganda ang mga view habang nasa taas at malamig na simoy ng hangin ng iyong mararamdaman. Ang sunod kong pinuntahan ay ang kanilang port para naman kami ay makabili ng isda at nang makakain ng aming almusal at dito na rin kami naglatag, nagluto at kumain ng aming breakfast. Last destination ko for Dinggalan Adventure ay Dinggalan Adventure Park dahil ang mga dagat ngayon nadong mahangin, maalon at hindi rin namin ma-enjoy. Kaya dito muna kami maligo at dito raw may falls ang tinatawag nila Tanawan Falls. By the way, hindi pa pala operational Dinggalan Adventure Park dahil kasalukuyang ginagawa pa ito. At pagkatapos nga naming maligo, kami po ay umalis na. Ang next destination namin ay ang Baguio City. Umabot po ako ng mahigit kumulang 4 na oras at 15 minuto bago namin marating ang Baguio. Ay nabot kami, pagod, migil kami dito sa may Petron ng Tipilex, kumain at magpahinga ng kaunting oras. Paglaro pa ng kaunti si Jari dito. Mga 5 AM na ako nakarating ng Baguio dahil nga 3:30 na ako nakaalis sa akin tinigilan. Pinark ko na kaagad dito si Orbalok sa harap ng Burnham Park. Nag-request nga si Jared ng boat riding. May 200 nga per 30 minutes ang bayad. Tapos naming maglakad-lakad ng kaunti, hindi na kami pumunta sa ibang area dahil naisip namin sa sobrang daming tao at traffic dito, mahihirapan kami. Nag-boat ride kami, kumain at gumayak na papuntang Sagada. Mahigit kumulang 4 na oras at 57 minutes bago marating ang Sagada. Pero dito madadaanan nyo ang the highest point ng Atok Benguet. Habang nagpapahinga ay kumakain kayo ng kanilang strawberry taho. 7 PM na kami dumating sa Sagada at dito kami nag-stay para makapagpahinga ng kaunting oras. Kinabukasan, pumunta nga kaagad kami sa kanilang information center. Ang sabi ni Sir, ang unang puntahan ay Sagada Pottery. Bumalik daw kami sa kanilang information center para kunin ang aming tourist guide. At habang nag-aantay nga kami sa aming tourist guide, bigla kami may nakitang nabangga na bus. Dito nga dumating na si Kuya Mario, aming guide, at ang unang pinuntahan namin ay ang Lumiang Cave. Nga pala ay ginagamit ng mga unang panahon kung saan dito nilibing ang kanilang mga ninuno. The next destination is the Hanging Coffin. Pero bago marating yun, ay dadaan ka muna sa kanilang active cemetery. Dito nga makikita mo maraming nagtutour. Lahat ng tour guide ay nag-i-explain kung ano yung nangyari at ano mga history behind the cemetery. At isa nga sa nilibing dito ay isang pulis na nakasama doon sa insidente ng SAF 44. Dito hindi mawawala ang picture at tira Kuya Mario. Habang naglalakad kami pababa, may nakita kong pinulot ni ate at tinanong ko ano yan, garbage daw. Bawal magtapon ng garbage mga kaibigan. At ngayon dumating na kami sa aming inasam-asam na kung saan noon ay sa libro lamang nakikita. Habang naglalakad kami, may nakita nga kami ditong kabaong sa loob ng ilalim ng bato. Ibig sabihin noon pala kahit saan pwede mong ilagay ang iyong mga ninuno pag ito'y namamahinga na, at dapat daw ito ay pinag-uusapan ng mga kamag-anak. At pinasok nga pala namin ang napakadilim na walking cave na yan. Bago namin pinasok, kinakabahan nga ako dyan dahil baka hindi naman kayanin ni Jared ang papunta doon sa loob. Unang-una, napakadilim at napakadulas ng mga bato sa loob. At talaga namang nakakakaba ang aming adventure na to dahil kailangang hawakan ng aming tour guide si Jared para hindi madulas. At halos 30 minutes din ang aming paglalakad sa napakadulas at madilim na daan. At maya nakita na namin ang liwanag at napakagandang Bukong Waterfalls. Pagkatapos ng mahirap na adventure na yon, pinuntahan naman namin yung mano-manong paggagawa o paghahabi ng kanilang mga tela. At bumalik na nga pala kami sa parking para mag-sit up ng aming panghapunan at dito na kami kakain. Dito na rin kami magpapahinga para sa kinabukasan ay babiyahin na kami papuntang Banawi.
At si Jared nga ay pagod na pagod at nagpahinga. At ako naman ay pinapanood ang napakagandang view sa aming parking. Habang ako ay nagluluto, tinitingnan ko ang view dahil mataas ito at makikita mo ang buong Sagada. At mga alas 7 ng gabi, lumabas kami sa aming van at para mag-ikot-ikot at pinuntahan namin itong napakagandang area. At ito nga yun ang Sagada Silar Point, kung saan nag-o-offer sila ng masasarap na pagkain at sa mga sasarap na inumin. At napaka-perfect nga dito dahil may bonfire sila at napakalamig sa area na ito. Halos nasa 13 degrees ang lamig dito. At dito ko na muna tapusin ang aking part 1 ng video. Abangan niyo po ang part 2.